Ayon dito sa videong panonoorin natin mula rito sa Times of India ay kinukutya ng Iran ang Amerika at ang Israel sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng di umano'y trophy of war. Ano to mga tol? Pag-usapan natin to. Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito mga tol. So eto nga, ipinapakita ng IRGC ang tila ba collection nila ng mga alleged wreckage o ito yung mga nasira nilang mga drone, missile, mga kapatid ng Amerika na pinabagsak nila. Kumbaga parang kinukutya nila at ipinapakita nila na eto na yung napakalaking ginagastos ninyo sa amin at ngayon ito'y parang trophy of war. Ito panoorin natin mula rito sa Times of India, samahan ninyo ako. Iran is mocking the United States and Israel by showcasing what it calls trophies of war. And trophies of war. In a striking show of defiance, the Islamic Revolutionary Guard Corps, or IRGC, has put on display the alleged wreckage of American and Israeli drones, along with what it claims are parts of a US fighter jet shot down during the conflict. So eto nga, ang IRGC ay ipinakita, sinocase nila etong mga alleged na mga drones, mga mga parts ng drones at mga parts ng mga fighter jet ng Amerika na pinabagsak daw nila during war. Kumbaga parang sinasabi nila rito, ito yung mga ipinagmamalaki nyo, mga labi ng inyong mga sandata, mga drones, mga fighter jets na pinabagsak nila. So parang dito hinahamak ng IRGC ang kakayanan ng Israel at ng Amerika sa pamamagitan nga ng pagde-display nitong mga to. At kumbaga parang sinasabi nila ito yung kanilang tropeyo ng pagkapanalo, pagwawagi. What it claims are parts of a US fighter jet shot down during the conflict. The IRGC called the exhibition Battlefield of Spoils. Battlefield of Spoils. The display appears to have been set up inside an undisclosed underground military facility, highlighting what Tehran portrays as battlefield successes against its adversaries. So yun nga ang pagpapakita nila rito ay parang pagpapakita ng kanilang tagumpay laban sa kanilang mga kalaban. So dito ipinapakita nila ito yung mga gamit ng kalaban nila, patunay na marami silang napabagsak, marami silang nasira na mga drones at mga fighter jets ng kanilang kalaban. At dito ipinapakita na talagang marami silang napabagsak. Video released by the IRGC shows mangled drones, shattered airframes, twisted metal, damaged engines, and other debris spread across what appears to be a fortified bunker. The location and date of the footage have not been independently verified. So hindi pa nabe-verify kung kailan to kinunan at kung saan itong location na to. According to the IRGC, the wreckage includes US MQ-9 Reaper drones and Israeli Hermes 900 reconnaissance drones, which it claims were intercepted and destroyed using newly developed indigenous air defense systems. So etong mga tong ipinapakitang to, hindi, baka nila to, ito yung mga drone ng Iran, Pero so tutuusin, pwede nilang i-reverse engineer yan, Kumbaga aalamin nila yung teknolohiya at para mas mapalakas pa nila yung kanilang puwersa. But one exhibit has stolen the spotlight. Iran displayed what it claims is the wreckage of a US Air Force F-15E fighter jet. The display includes what appear to be the pilot's ejection seat, sections of the cockpit canopy, and part of the aircraft's tail. If authentic, it would mark the first public display of debris allegedly recovered from the aircraft. According to previous reports, a US Air Force F-15E Strike Eagle was shot down over Iran on April 3rd after being hit by a shoulder-fired missile during active combat.
Both crew members successfully ejected over Iranian territory, evaded capture, and were later rescued in a US-led combat search and rescue mission. Okay, so ang nakuha lang nila rito is yung mga parts nga at mga peraso ng napabagsak nilang eroplano. Pero yung mga sundalong sakay naman nito, yung kanilang Air Force is successfully naka-eject naman at nakaiwas no sa pagkakahuli dahil na-rescue din naman yan ng US forces. So wala silang nahuling tao. Kumbaga ang nakuha lang nila is yung mga parts nitong nasira ngang eroplano. Well, sa pagdating naman kasi sa gera, normal lang din yung mga ganun eh. Rescued in a US-led combat search and rescue mission. That rescue mission reportedly came at a heavy cost. A second aircraft, an A-10 attack jet, was lost in the air, while two MC-130J Commando 2 Special Operations transport aircraft Sunog no? Ito yung sigurong pinagbagsakan no? and several H-6 Little Bird helicopters were reportedly destroyed on the ground. Pati helicopter. So ito yung nakikita natin sa mga social media post na durug na daw talaga ang puwersa ng Amerika dahil sabi pa nga nung ibang nababasa ko, ubos na mga sundalo ng Israel. Parang ganun. Well, hindi natin alam mga tol, pero nakikita naman natin pareho pa rin sila nagpapalitan ng puwersa nila at parang wala pa rin katapusan eh. Meanwhile, a new report by the New York Times, citing an unnamed senior US military official, sheds fresh light on how the F-15E may have been brought down. According to the report, Iran used multiple drones to help locate and track the aircraft. The official said the drones relayed critical pieces of information to Iranian commanders, including the fighter jet's GPS location, speed, and flight direction, allowing Iranian forces to accurately target the aircraft. The report further claims that the F-15E's defensive systems provided only half a second of warning before the shoulder-fired missile, believed to be Chinese-made, struck the aircraft. Pero meron talaga silang mga air defense system mga tol. No, meron pa rin sila kasi may mga napapabagsak silang mga ganitong klaseng aircraft na mula sa Israel o Amerika. Pero mga tol, masasabi ba natin na etong mga wreckage na to o etong mga pinapakita ng IRGC is katumbas na ng kanilang pagkawagi o pagkapanalo laban sa Amerika at US? Kasi alam nyo, both side pareho sila, pwede silang magparada ng ganyan eh. Kasi tulad ng Iran, kung meron silang mga nakuhang mga parts na mga nasira nilang drones at nasira nilang eroplano ng Amerika, meron din namang gano'n ng US at meron din namang gano'n ng Israel, di ba? Marami din silang na-intercept na mga drone ng Iran, mga missile ng Iran at the same time, di ba, yung mga pinapasabog nilang mga facilities sa Iran, mga bridge, mga underground facilities, di ba? At ang masakit nun mga tol, napakarami pang mga official nila ang nasawi na rin dito sa labanang ito, tulad na lang halimbawa ng kanilang supreme leader. Pero bagamat maraming nasawi na sa Iran, alam naman natin nagpapalit lang din sila na nagpapalit at tila ba hindi sila nauubusan mga tol ng kanilang sandata na parang nagpapahirap lalo sa sitwasyon. At di na rin alam ng US ngayon kung anong gagawin nila at kung paano pa nila haharapin. Basta alam natin, sinasabi ng Amerika sila ang nananalo, gapi na ang Iran, at yun din naman ang sinasabi ng Iran, sila ang nananalo at gapi na ang Amerika. Hindi pa daw natuto Amerika, di ba? May mga nagsasabi nga, huwag nyo kaming itulad sa huwag nyo kaming itulad sa Venezuela, di ba? Hindi kami yun. Iran kami, sabing ganun mga kapatid. Anyway mga tol, putulin na lamang natin itong video to rito. Gusto ko lang din makuha yung inyong reaction at inyong komentary kasi alam ko marami sa inyo dalawang side kayo. Merong mga nakapanig sa Iran at meron ding mga nakapanig sa Amerika. Ano ang inyong masasabi tungkol dito sa ipinapakita ng Iran? Sabi nga rito sa title, Iran's Victory Parade, hundreds of downed US-Israeli aircraft put on public display. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.